Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good afternoon sa ating lahat. So for this afternoon, kami naman po ay from MAFAR, from the Regulatory Division. So we are under BRACE. Next please. Okay, we are under BRACE, BARM, Regulation of Agricultural Commodities and Enterprises. So under po sa amin ang registration, licensing, certification, and accreditation. So i-introduce ko po sa inyo ano-ano po yung mga services na ino-offer ng aming section, ang RLCA. Next please. Okay, so unang-una po i-introduce ko sa inyo yung Animal Welfare Registration. So, next please. So, these are the certificate of registration na ino-offer po namin na services ng RCLA. So, the very first one is the Certificate of Registration License to Operate. So, dito na po papasok ang mga animal facility. Next please. So, ito po pala yung mga requirements for initial application. So, pwede po kayong tumungo sa office namin, sa Regulatory Division. So, ang office po namin sa Cotabato is doon mismo sa tapat ng CSU, Cotabato State University yung Poly, tawag nila before. So doon po mismo yung opisina ng Regulatory Division. So MAFAR po din yon, pero yung building po, marami pong kaming kasama na other division. Pero hanapin nyo lang po ang Regulatory Division ng MAFAR. Doon po kami nag-office. Tapos pwede po kayong tumungo sa amin kung may mga question po kayo regarding sa pagpa-register. So ngayon po kasi i-introduce ko lang po sa inyo yung mga certificates, yung sa mga requirements, kibali medyo bilisan na lang po natin ng kaunti. Kasi kung isa-isahin natin, baka matagalan tayo. Okay, next please. Next please. Okay, so doon sa Certificate of Registration ng License to Operate, halimbawa yung animal facility. So yung mga animal facility, pwede yung mga, kung nababasa po ninyo ito po yung pwedeng i-register sa amin. So of course, may mga corresponding fees or schedule of application fees. May renewal po tayo. So for the first, halimbawa, nag-apply kayo sa amin ng animal facility, sabihin natin isa itong poultry. So nag-apply po kayo for the initial application po, yan po yung babayaran ninyo. So halimbawa, nag-renew kayo the next year, makaka-renew kayo ulit after 3 years na. Kumbaga, isang beses lang kayo maka-renew. Then after the next naman na renew nyo, after 3 years na yun siya, kibali magiging buo na siya na 3,000. So, initial, din magre-renew kayo once, then the next time na mag-renew na kayo, 3 years na after. So, kaya po nabuo siya na 3,000. Halimbawa po dito is yung poultry, yung animal facility na ni-register nyo sa office namin. Next, please. So, ito naman pong Land Transport Carrier Registration. Ito po yung ginagamit ninyong sasakyan. It could be by land, by air, or by water. So, yes po, dito din po sa amin nakakapag-register. Ito po yung livestock and poultry or byproducts po ha, para malinaw sa ating lahat. Yun po yung pinapa-register sa amin is yung dapat is yung livestock or poultry or byproducts. Hindi po, wala po kaming iba, like for example, yung sa mga fishes, hindi po sa amin yun under. Sa amin lang po yung mga buhay na livestock or poultry, mga birds, ganyan, mga chicken, ducks, ganun po, cattle, goat, cow. Yun po yung hawak namin. So for the requirements, ito po yung requirements. So pwede po ninyo itong kunin sa amin sa office. At the same time, may contact number din po kaming ibibigay sakali pong gusto niyo pong makakuha din ng soft copy ng aming presentation. Next please. So the same po, may registration fee. Kung makikita nyo, 355 pesos only. So, kibali ito po is yearly po siya nire-renew. Bawat taon po siya nire-renew. So, advisable, a month before its expiration, dapat po maka-renew na kayo. So, next please. Ito yung sa water transport carrier. The same po, may mga requirements.
ito po yung halimbawa is gagamitan nyo nung pagdala ng mga manok nyo is via water. Like for example, water transport like boat, any vessel naman po, yung kumbaga is gagamitin nyo pag-transport doon sa animals or livestock or poultry nyo. Ito yung gagamitin nyo. Ito naman po yung mga requirements. Next please. So, registration fee amounting to 500 pesos only. So, this is po, yearly din po ito. Next, please. So, ito naman po yung handlers. So, balik kayo po. Taon na po ito yung magre-register. So, as handlers, ito naman po yung mga certificate, requirements, mga documents na kailangan nyo pong ipasa sa amin. Yung handlers po is annually naman po ito. Taon-taon siyang nire-renew. So, may bago kasing ni-launch ang BAI, ang Bureau of Animal Industry, ang national na baka po possible sa next year is online registration na. Kayo na po mismo yung magsasubmit via online application. Kasi ngayon po is, kumbaga is actual or physical pong pumupunta kayo sa amin. So possible by next year, baka magawan po na online na. Pero you can always visit our office para ma-assist namin po kayo ano yung mga requirements na lacking kayo or pwede namin kayong tulungan. Next please. Ito po yung mga schedule of application of fees or yung corresponding fees na by category po, pero the same naman po yung amount, 300 pesos annually. Next, please. So, for the information din po of everyone, ang Pigeon Racing Club registration is parang, kumbaga is allowed na po siya. Like, it is, may legal basis po bakit ina-introduce siya as a for gaming or pigeon racing, yung Pigeon Racing Club registration, kumbaga is may ano na po siya, pwede na po siya allowed, pero may mga strict compliance po. So next please. So baka po may mga Pigeon Racing Club kayo na napasukan or ano, so bago po sila mag-operate, need po nilang magpa-register sa regulatory, sa national po, para po maka-operate po sila. There was, mayroon po kaming isang client, if I'm not mistaken, si Mayor ng Talitay. So ano siya, mayroon siyang Pigeon Racing Club. So para maka-operate siya, nagpa-register siya sa amin. So may mga legal basis naman po bakit okay na yung magpa-operate ng Pigeon Racing Club dito sa atin. So these are the requirements po if you want to register your Pigeon Racing Club. Next please. So ito naman po yung schedule of application fees. So 300 for initial, yung from the very first na pa-register kayo. So renewal din is 900 kasi yun nga after nung first na renewal nyo, 3 years after 3 years nyo na pwede siyang i-renew ulit, kaya 900 na yung computing amount. Next please. So ito naman yung Good Agricultural Practice Certification. Next please. Or yung tinatawag naming GAP. So siguro ito din, isa din ito sa pinopromote namin na ini-introduce namin from time to time. Nagte-train po kami ng iba't ibang munisipyo dito sa Barm Province para po mahikayat natin yung mga farmers natin na sumali sila or mag-engage sila sa magpa-certify sila dito sa tinatawag natin na GAP registration. So for now po, as for the records, wala pa po tayo dito ng GAP certified na farm. So we hope na sana may ma-encourage or magkaroon kayo ng engagement na sumali or magpa-certify ng as GAP registered good agricultural practices. So kapag nag-train po kami ng GAP registration, sinasali po namin actually yung Food Safety Act. Kasi since related po silang dalawa, dito na po bali papasok yung Food Safety Act. Next please. Next please. So ito naman po yung Good Animal Husbandry Practices or GAHAP certification. Yung kasi yung una for ano lang yun, for example mga crops and vegetables. Ito naman pong Good Animal Husbandry Practices or GAHAP, ito naman po yung sa mga livestock, doon po naman ito sa mga hayop. Next, please. So ito din naman po yung mga requirements na kailangan i-submit if you want to be a GAHAP certified. Kung gusto niyo po yung farm niyo, yung facility niyo is maging GAHAP certified.
Next, please. So, yung GAHAP at saka GAP registration po, wala pong bayad yun ha. It's free po. Free po yun siya as long as ma-comply niyo po lahat ng documents, tutulungan po namin kayo. So, ano po ba itong mga, next please, may last ano pa tayo. Next po. Ito po yung other services. Next please. Okay, so ito yung mga offer namin na ibang services na pwede nyo rin pong puntahan sa amin. Halimbawa itong mga animal welfare case handling. So yung legal basis po ng aming mga in-introduce ko po sa inyo is yung Animal Welfare Act. Yun po yung legal basis namin na bakit nagkaroon ng mga ganitong registration. Next please. So, andyan yun din yung Animal Event Veterinarian Registration Certificate, Animal Event Organizer Registration Certificate. So, actually po, meron na po nag-a-avail dito sa amin kasi kapag may mga animal or pet show ang Cotabato City. So, hindi po sila pwedeng mag-operate noon hanggat hindi sila naka-register, pati po yung veterinarian. So, may pumupunta po sa office para magpa-register neto po. Next, please. So, sa license to operate ng certification for feed establishment, nag-ano din po kami ng mga feed retailers. Since wala naman po sigurong feed manufacturers dito in a large scale, so mostly po is sa feed retailers. So, hinihikayat din namin sila at saka alam din naman po nila na need po nilang magpa-register via online sa amin. Bali, i-assist namin po sila para magpa-register ng kanilang feed retailers kasi hindi po, bawal po silang mag-operate ng hindi naka-registered online po sa BAI. Next, please. So, ito po yung mga requirements. So, halimbawa, yung mga feed retailers, parang konti lang po ata yung requirements sa kanila, yung lang sa BIR, yung TIN number nila issued by BIR at saka yung certificate of registration. Parang sila po yung may minimal na may corresponding fees po din yung mga feed retailers natin. Next, please. Next, please. So, ito po siya. So, usually po, pumupunta lang po sa amin yung feed retailer na 60 pesos. Yearly lang po yung binabayaran po nila. Next, please. Okay, so, yung sa naman po, pag sa, paano po siya paano po yung process ng certificate? Bali po, kapag si client pumunta sa amin, naka-comply ng documents, i-endorse po namin siya sa BAI, Bureau of Animal Industry, kasi sila po yung mag-i-issue ng certificate. So habang while po nag-aantay po si client, kasi it takes weeks po bago ma-release or mabigay sa amin ni BAI, mag-i-issue po ng temporary certificate si Minister. Galing po sa MAFAR, kung MAFAR level, si Minister po ang pipirma noong temporary certificate while hinihintay po namin yung certificate from BAI para hindi po ma-stop yung operation ni client. So kapag i-renew na po, hindi na namin po i-endorse sa national. Kumbaga, si Minister na po yung pipirma noong kanilang certificate. So, hindi na po siya temporary once na mabigyan na po siya ng certificates. Kibali, si national lang po talaga sa kanya magmumula yung authentic na certificate sa renewal sa minister level na po. Thank you po. There you have it. Thank you so much, Miss City Radzak, Ang dami requirements.